Yes, eto nga po mga kaibigan, isa sa usap-usapan ngayon na rason umano ng hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque ay dahil sa gusto umano ng nanay ni Bea na papirmahin si Dominic ng prenup agreement bago ikasal. Ayan, eto na nga ang tanong natin ha. Nakaka-turn off ba sa engaged couple ang humingi ng prenup agreement? Ayan. Pwede yung lalaki o pwede yung babae. It's ha? either. It's either. Oo, pero alam mo, bago natin simulan ng debate, di ba may issue naman na si Dominic mismo raw nag-offer sa nanay ni Bea na pumirma ng prenup. Pero sa debate natin, pangkalahatan ito. Hindi tayo nagre-rely lang sa dalawa. Sa issue na yan, Kung di ba? sa tingin nyo ba ay nakaka-turn off ba sa engaged couple? Baka naman pwede mo kami abutin, no? Bokya. Tahimik ako ngayon. Yan. Ako, no. Nakaka-turn off ba sa engaged couple ang humingi ng prenup agreement? Sa palagay ko, oo. Siyempre, dapat kung mag-asawa kayo, kung ano ang pera ng isa, pera ng lahat, parang ganon, di ba? Kasi, harap kayo sa simbahan na sa hirap at ginhawa, kayo ay magkasama. Parang magsasama kayo. So, hindi dapat maging issue kung may napunda rin itong isa. Teka lang ha. For the meantime, friendship, yung sinagot mo ay para sa akin. Yung ikaw, yes, dapat ma-turn off ka. Ako, no. Hindi ako dapat ma-turn off. Pag nakaka-turn off ka, yes ka, ma-turn off ka. Ate yung bigay. Mauna ka na. Tama naman si Federal Dan. Tama. Kasi Teka lang ha. Himay ko, nakaka-turn off ba sa engaged couple ang humingi ng prenup agreement? Tama. Go. Tama yung sinabi ni Friendship Roldan. Hindi naman talaga nakaka-turn. Kasi pag mahal mo yung isang tao, di ba? Kung ayun naman, naghihingi naman ng prenup. Bakit ka naman, bakit ka, kung talaga, wala namang masama kung pumirma ka para pakita mo lang na okay lang, hindi naman ito ang habol ko, di ba? Na yung pera mo lang habol ko. Kaya hindi ako mataturn up, hindi tayo dapat maturn up. At least ipakita nung lalaki o nung babae na pumirma ako ng prenup agreement. So, para wala kang masabi, di ba? Para patunayan ko sa'yo na talagang mahal kita. Hindi lang yung pera mo ang habol ko. Yes, nakaka-turn off. Nakaka-turn off kasi siyempre, parang wala kang tiwala sa mapapangasawa mo. Parang pera-pera lang yan eh. Parang ganon, di ba? Kumbaga, nagmahalan kayo. Kumbaga, nakakilala kayo. Sa umpisa pa lang, alam naman kung sino ang mas malaki ang kinikita, sino mas may naipundar. Dapat hindi na-issue yan, di ba? Kasi nga, parang magsasama kayo sa hirap at ginhawa. So, dapat talaga... richer and poorer, sabi parang diba? ganon, di ba? Panindigan yung dalawa. Correct. Yung parang... Huwag na maging issue kung sino may pera, kung sino kasi hindi mo siya minahal sa pera lang, di ba? Parang ganun eh. Actually ako, mas gusto ko talaga dapat yung yes. Pero sa eto no, pinaninindigan ko na lang. Di ba? No ko, hindi dapat ma-turn off. Kasi di ba, pakita mo lang na talaga hindi nang habol mo. Kasi minsan ang iniisip natin, ayun na nga ba sinasabi kasi, naghiwalay kayo, di na yung conjugal property. Yung kayamanan mo na-happen sa kanya. Kasi hindi mo rin masasabi ang buhay. Hindi mo rin masasabi kung forever kayo. So ngayon, eto nga, di ba? Di umano ang Katniel, hindi pa naman daw kasal, pero nagsama-sama sa buwis. Ayun na, naghiwalay na, nagkakagulo-gulo siya, paano ayusin daw. Di umano yung mga properties na investment, di pa sila kasal. What more kung kasal na sila? So, di ba? Parang hindi. Yun ang sinasabi ko, di ba? Hindi nakaka-turn off. Gawin mo, para lang wala nang masabi. Sige, para hindi na mapag-isipan pa na ako, pero mo lang hinahabol ko. Kagaya po ng Sharon Kiko. Parehas silang mayaman. Pero kung tama lang ako, pero nagpirma sila ng prenup agreement bago sila ikinasal. Di ba? Sharon Kiko, in fairness. Pero okay lang kay Kiko, okay lang kay Sharon. Pakita ko na, walang habal ng kayamanan natin. Di ba? Ganun. Basta ako nakaka-turn off talaga. Basta doon ako sa side na yun. Kasi syempre, halimbawa, hindi naman pare-pareho ang mga lalaki. Kasi may kilala ako isang actor friendship may kilala ko isang actor. Tapos, mas may pera yung babae, di ba? Tapos naghiwalay sila. Ngayon, kailangan ng pirma ng lalaki para
para sa mga properties nila, okay lang sana pumipirma pero hindi siya naghahabol na dapat bigyan mo ako, may share ako dyan. So depende yan talaga sa sa tao talaga Parang gano'n, hindi lahat ng mga lalaki or ng babae, mukhang pera talaga na maghahabol sa kundi dahil sa pinagsamahan nila, nagmahalan sila nung araw. Ganun yun. Yeah. Ikaw, friendship, ano masasabi mo? May point naman kayo both, pero pinaka-perfect example ko na parang nagkaroon ng problema. Walang problema sa umpisa, tama ka Kuya Romel Kasi nagmamahalan kayo. Wala yan, pwede yan agreement, okay lang, ganun. Pero later on, like what happened to James Yap and Chris Aquino, di ba? Actually, That's the best example, di ba? Maraming napunta kay James, di ba? Ito naman ay talagang open namang kwento ito, di ba? So parang doon mo maipapasok na kung sana nagkaroon ng prenup, hindi magkakaroon masyado ng problema. Di ba? So, actually, yun naman ang wala sa debate. Actually, yan yung inaano rin ni Chris Aquino na sana para sa mga anak niya. Tama, yun ang issue. Correct, Kaya yun naman ang so, saan ka talaga pumapanig sa prenup talaga? Sa prenup. Oo, kasi depende sa sitwasyon para sa akin di ba? Pero, sabi mo nga kasi pwede naman nilang pag-usapan yun di ba? Kung pumipirma lang yung lalaki o inaalaw naman niya, hindi akin yan. Pero may mga lalaki kasi na kung anong pag-aari ng asawa ko, dapat hati ako. Conjugal property. Pero yan nga, ako rin naman sa kabilang banda naman, totoo rin naman na yun nga, sample nga kay Chris at saka kay James totoo naman yun na pero totoo rin naman yung kapag mahal mo isa't isa, parang hindi na natin kaya magpirmahan Huwag lang sana umabot sa punto nga. Yun nangyari kay Chris at kay James ibang usapan kasi pag may anak sinisecure mo yung sa anak mo diba? Pero totoo rin yung kasi mayaman kami dati si mother at si father, walang pinirma ang prenup. Ganon. Totoo yun. Pag mahal mo dyan yung walaan, di ba? Ganon. So mayaman ka.